good afternoon sa lahat ng mga tao sa buong mundo. May 14, 2025. Una sa lahat, sa mga taong hindi nakakilala sa akin, ako ay magpapakilala sa inyo. Ako po ay ang tunay kong pangalan, Elena Caballero Amogis Maglangit. Ang totoong nickname ko ay Baby Rose. Pinangalan ako sa aking tita, kapatid ng aking Mama Esperanza, na ang pangalan niya ay Rosita. So kinuha yung Rose at nilagyan ng baby. So ang nickname nila sa akin ay Baby Rose. So ang tawag nila sa akin ay, sa mga kapatid ko, tawag nila sa akin Bing, B, Bibi. Bira lang ang tumatawag sa akin ng Rose, Bing, Bibi, at saka Baby Rose. Kaya nila ako pinangalan ng Baby kasi daw baby na baby daw ako ni Mama Esperanza at Papa Bertie. Hindi ko po alam kung ano po ang aking naramdaman ngayon. Una sa lahat, galing po ako sa hospital kanina lang. Follow up, check up ko. So ang resulta noon is next month, June 4. So pinapasa-Diyos ko na kung ano ang resulta noon, kung ano ang desisyon ng aking Panginoong Hesus, tatanggapin ko ng buong puso. Mga kapatid ko kay Kristo, patawarin niyo po ako, ha. Mayroong tao dito sa likod ko. Ang totoo niyan, ako lang talaga ang nauna dito. Galing pa ako sa ospital, so pinili ko na dito ako kukuha ng video kasi nga napaka-fresh yung air. Ang ganda ng sarap ng simoy ng hangin. So pinili ko po na dito ako magbibideo. Dito ako magkukwento ng aking buhay. Nagkataon lang na mayroong tao dyan sa likod, kaya pagpasensyahan nyo na, ha. Okay lang ako magsalita kasi nga hindi naman nila naintindihan. Kasi Tagalog ako. Sila naintindihan ko kung ano sinasabi nila kasi Japanese sila. So kaya pasensya na kayo, ha, kung may tao sa likod. Hindi ko alam kung paano ako magsimula. Sa totoo lang po, lately hindi ako makatulog ng maayos kasi nga umpisa noong May 8 2025, taong kasalukuyan. Mayroong bumubulong sa akin sa isip ko na ikwento ko daw ang aking buhay dito sa social media. So hindi ko po hindi ko po pinansin yun kasi nga bakit ko naman ikikwento yung buhay ko sa media, di ba? Nakakaya yun, di ba? Pero hindi ako tinantanan. May nagsasabi sa akin sa isip ko na, Elena, ikwento mo yung buhay mo sa social media. Kumuha ka ng video sa sarili mo, i-post mo, parang sa ganun, yung mga taong mahihina ang loob, malay natin, pag nakita nila yung video mo, makakuha sila ng kumbaga sa mayroon silang matutunan sa aking kwento ng aking buhay. Yung parang maniwala ba kayo? Tatanungin ko po kayo mga kapatid. Pasensya na kayo kung tawagin ko kayo kapatid, kasi kapatid naman tayo lahat, eh. Ang kapatid kasi hindi lang sa dugo. So anak tayo.
anak tayo ng Panginoon, so ibig sabihin magkapatid tayong lahat, 'di ba? So tawag ko kayo ang tawag ko sa inyo kapatid. Kasi ang kapatid kasi wala sa dugo 'yan. Magkapatid tayong lahat. Makakilala man hindi ko man kayo kilala, kapatid pa rin tayo kasi galing tayo sa Panginoon, 'di ba? Galing tayo sa Diyos. So, pagpasensyahan niyo na kung ang aking salita ay yung pronunciation ng aking Tagalog ay minsan matigas. Kasi nga, Bisaya talaga ako. 100% Bisaya ako. So, sorry kung ang aking pronunciation minsan ay matigas. Gusto ko lang mag-Tagalog kasi para yung mga taga Manila, Tagalog naman talaga ng mga tao sa Manila, so maintindihan nila yung mga sinasabi ko. Kasi ang mga Bisaya kasi Mindanao at Visayas Mindanao, nakakaintindi naman sila ng Tagalog. So hindi ako magbisaya kasi nga kaya ako magtatagalog parang maintindihan ng lahat ng mga makapanood sa video ko na hindi nakakaintindi ng Bisaya. Okay? So para sa inyo po ito ang aking salitang Tagalog sa mga Tagalog. Shout out sa mga Tagalog dyan. Shout out din sa mga Bisaya. Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out po sa lahat po ng aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Shout out po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Marami po ako mga kamag-anak dyan. So, hindi ko na isa-isahin kasi hahaba na yung video natin. Hindi ko pa naumpisahan yung sasabihin ko sa inyo. Una sa lahat, uulitin ko po. May nagbulong po sa akin noong May 8 na yun nga ikwento ko raw ang aking buhay sa social media at magpakatotoo ako at walang halong dagdag at walang halong kulang ang aking sasabihin sa inyo. Sa totoo lang, ano na ngayon, 14 ngayon, di ba? So 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, so 6 days. So 6 days ko pinag-isipan na kung ikwento ko ba talaga ang aking buhay o hindi. Talagang nag-iisip ako, kaso nga lang, hindi talaga ako tinantanan na may nagbubulong sa aking utak. Kung maniwala kayo dyan, kung sino yung mga naka-experience na mayroong, kunwari, parang may bubulong sa isip nyo na ito gawin nyo. Yun ang nangyayari sa akin noong May 8 pa. Hindi ko alam kung bakit. Tapos isa pa, kasi nga araw-araw ako nag-online mass. Isa pa, natandaan ko yung sinasabi ni Father Joel Jomarsos Gatos. Shout out po, Father. We love you po. Araw-araw po ako nag-online mass sa YouTube niyo. Marami po akong natutunan kay Father Joel. Alam ko na si Father Joel ay bigay ni Lord sa akin. Kasi nga dati hindi ako nag-online mass, hindi ako, pero ngayon hindi kompleto ang isang araw ko pag hindi ako nakapag-online mass. Talagang pagkagising ko, online mass agad talaga ako. Oo. Kaya kompleto yung araw ko pag nakapag-online mass ako, pero pag hindi ako nakapag-online mass, parang hindi kompleto yung araw ko. So, sa madaling salita, natandaan ko yung sinabi ni Father Joel sa kanyang homily na kayo, kung mag-ano kayo, magpakatotoo kayo sa inyong sarili, masarap daw sa pakiramdam pag alam natin sa sarili natin na nagpapakatotoo. Yun ang sabi niya. At yung sinabi pa niya na wag po kayong mahiya na magkwento ng totoong pangyayari sa inyong buhay. Ikwento nyo yan, malay natin, may makakita sa video nyo na kwento nyo yung totoong buhay nyo. Malay natin, makakuha sila ng mayroon silang matutunan sa kwento nyo. Yan ang sinabi ni Father Joel sa kanyang homily na malay natin na
na malay natin, yung sabi ni Father Joel na malay natin yung buhay na kwento nyo sa totoong buhay, sa totoong nangyari sa sarili ninyo, malay natin na isa sa mga taong nakapanood sa video nyo ay ganon din ang nangyari sa kanilang buhay. So pag nakita nila yung video nyo, so ibig sabihin, mabigyan daw natin sila ng lakas loob. Nasabihin nila na, ay, mayroon pala akong kapariho ng kwento ng aking buhay. So, siya nga, kaya niyang ikwento ang buhay niya, ako pa kaya? Yung parang ganun. Parang kahit man lang daw sa ganun, makatulong tayo sa ating kapwa. Ganun. Kaya pagkatapos noon, nung narinig ko yung homily ni Father Joel that time, mga after 1 month, yun na nga, month of May. Mayo ngayon eh. May 14 ngayon eh. 2025. So May 8, mayroon nang bumubulong sa akin na Elena, alam mo naman siguro na kung magkwento ka, malalaman ng buong mundo. Nakakaya, no? Magkwento ako sa totoong buhay ko, walang dagdag, walang kulang. So, ibig sabihin, hindi ako pwedeng magsinungaling, hindi ako pwedeng magdagdag. So, ibig sabihin, magkukwento ako sa totoong nangyayari talaga sa akin. So, ano kaya? Kaya iniisip ko talaga, kaya kagabi pa ako nakapag-desisyon ng 100% na sige na nga, magkwento ako ng aking buhay. Yun, sabi ko, pagkatapos ng follow-up check-up ko, galing ako sa hospital, pagkatapos diretso ako dito sa park. Kasi merong park dito malapit sa bahay namin. Paborito ko tong park na to eh. Dito ako nagtatambay pag gusto kong makalanghap ng fresh air. Oo. Kasi masarap dito dahil matataas ang mga puno. Kahit patingin ko muna sa inyong background. Ayan oh. Ayan. Ayan ang background. So, pag gusto kong talagang dito ako pumupunta. Magmuni-muni ako, kukuha ng video, magsayaw-sayaw, ganun ako. Dito ako, paborito ko tong lugar na to. Kasi nga, ang sarap ng simoy ng hangin. Kagaya ngayon, ang sarap ng simoy ng hangin. Nakakawala ng pagod. Alam niyo po yun. At, ayun. Sige na nga, puputulin ko na yung kaya nung kanina, nung pagpunta ko ng hospital, sabi ko, ano kaya, habang nagbibisikleta ako after, hospital, sabi ko, ano kaya, ituloy ko kaya yung kwento ng aking buhay o hindi na? Nung malapit na ako dito, sabi ko, ano kaya? Kaya talagang may nagsulsol, Bisaya, sorry, solsol. Ano ba yung solsol sa Tagalog? May nagsasabi na sige na, tuloy na. Kaya ayun, andito ako ngayon sa park. Dito ako magkukwento ng aking buhay. Parang sa ganun ay malalaman nyo po. Oh my God! Ang problema lang dito, maraming teka, wait lang ha. Diyos ko Lord. Ang daming ipis, hindi siya ipis. Ang daming wala namang uod. Kasi ayoko ng uod eh. Yung maliliit na insekto. Wala naman, okay. Ay, ang dami talaga, as in. Sorry po ha. Ay, inanok mo na yung mga ba? Nakikisaw-saw dito sa upuan ko. Maliliit na insekto. Hindi naman siya uod kasi ayoko talaga ng uod. Tapos, ayun na nga, andito na ako. So, alam ko po na mahaba-haba pa ang aking ikikwento sa inyo dahil magsisimula po ako magkwento sa aking buhay. Umpisahan ko po sa hindi pa ako nabuo. Ibig sabihin, hindi pa ako nabuo. Kumbaga sa mabubuo pa lang ako. Gagawin pa lang ako ng aking mga magulang. So mag-umpisa ako diyan at hanggang ngayon. So mag-umpisa ako kasi pinanganak ako ng 1977. So mag-umpisa ako sa kwento ng aking buhay before 1977.
So mag-umpisa ako ng aking kwento, ng aking buhay. Umpisahan ko sa bago ako nabuo at hanggang ngayon, 2025. So kung sa ganun, medyo mahaba-haba to ang aking ikukwento sa inyo. So sa mga taong gustong manood sa aking kwento ng aking buhay, maraming salamat. Bago ako magkwento, sa mga tao namang hindi magustuhan ang aking kwento ng aking buhay, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag na lang po kayong mag-comment na hindi maganda. Kasi kung gagawin nyo yan, mag-comment kayo na hindi maganda sa aking kwento, magkaroon kayo ng madagdagan po ang inyong mga kasalanan. Kung mayroon po kayong pagmamahal sa ating Panginoon, galing tayo sa Kanya, Siya ang gumawa sa atin, wag na lang po kayong mag-comment na hindi maganda. Parang hindi na madagdagan ang inyong mga kasalanan. So kung ayaw nyo yung manood ng aking video, okay lang. Kung manood naman kayo, salamat. Malay natin, kung makakatulong ako sa inyo, malay natin mayroon ding kapariho sa aking kwento ng aking buhay. Kayo na po ang maghusga sa akin. Pero wag na kayong mag-comment. Yan lang ang hingin ko sa inyo. Wag na kayong mag-comment na hindi maganda. Okay? So kung hindi niyo nagustuhan yung video ko, wag niyo yung panoorin. Yun lang po. Okay? So uumpisahan ko po sa bago ako pinanganak. Bago po ako nabuo. Itong kwento ko, hindi ko gagamitin ang pangalan ng Diyos kung hindi totoo. Lalo na ngayon, nag-ano na ako sa Panginoon, bumalik ako sa Kanya. So hindi ko po gagamitin ang pangalan ng Diyos kung hindi totoo ang aking kwento. Ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Walang dagdag, walang kulang ang aking kwento. So kung ano man ang nangyari sa aking buong buhay ko, mula umpisa na bago ako pinanganak, bago ako nabuo hanggang ngayon, yun ang kukwento ko sa inyo. Totoo. Pero bago ang lahat, alam ko po na itong kwento ng aking buhay, alam ko na hindi maraming mga mahal ko sa buhay na hindi nila alam. So ngayon, handa na ako na malaman ng buong mundo, lalo na sa aking mga mahal sa buhay, kung ano ang kwento ng aking buhay. Ito na ako. Ako nga pala napakilala na ako kanina. Ako si Elena Caballero Amugis Maglangit. So nickname nila sa akin is Baby Rose, Bing, Bibi, Baby, Rose minsan. Ikukwento ko to kung ano ang kwento ng aking mga magulang sa akin. Sa totoo lang po, kung hindi ko lang na-record ang kanilang mga kwento. Kung na-record ko lang yun, siguro araw-araw ko yung pakinggan. Kasi nga, nagtatanong po, ilang beses, naalaala ko po nung Mama Esperanza, Papa Berting, kung nasaan man po kayo ngayon. Alam ko na masaya kayo dyan sa kabilang buhay. Una sa lahat pa, patawarin niyo po ako kung ano po ang aking mga nagawang kasalanan sa inyo. Ngayon, ikukwento ko po lahat ng aking mga nagawa sa buhay. Alam ko na hindi niyo po alam. Dahil hindi ko sinabi sa inyo ang lahat. Pero ngayon, alam ko na naririnig niyo po ako. Alam niyo kung anong ginagawa ko. Salamat sa paggabay sa akin 24/7. Alam ko pa man na narinig niyo ako ngayon. Patawarin niyo po ako kung hindi ko po nasabi sa inyo nung buhay pa kayo sa mundong ito. Patawad pa, Ma. Patawad. Sorry talaga. Ito po ang ilang beses ko pinapakwento sa akin ng aking mga magulang. Papa, mama ko. Sabi ko, naalaala ko si Mama Esperanza. Sabi ko,
sabi ko kay Mama Esperanza, Papa birthday, Mama, paano ba ako nabuo? Sabi ko. Tapos, kasi gustong-gusto ko na maririnig ko ang mga kwento ng aking mga magulang kasi ganun ko sila kamahal eh. Sabi ko, Mama, kwentuhan niyo naman po ako kung paano po ako nabuo. Alam niyo, mga kapatid, ito sasabihin ko po sa inyo, maniwala man po kayo sa akin o hindi, nasa inyo na po yun. Basta ako, nagpakatotoo lang po ako. Alam ng Diyos kung anong sasabihin ko. Walang kasinungalingan, walang dagdag at walang kulang. Yun ba yun? Oo. Basta ako, lahat ito ay detalye. Gusto ko lang sabihin na yung napaka-detalye na kwento. Parang maintindihan nyo. Hindi ako haharap sa bidyong ito kung hindi totoo ang mga sasabihin ko. Wala naman akong makukuha kung kung kunwari magsasabi ako tapos hindi naman totoo. Hindi. Ngayon na nagbagong buhay na ako. Ayoko na madagdagan ng aking mga kasalanan. Kasi marami akong kasalanang nagawa. Mula nung pinanganak ako hanggang ngayon. So, ayoko nang dagdagan pa. Nagbagong buhay na si Elena. So ngayon, buong mundo alam niyo na kung ano yung tunay kong pangalan. Ayan ang tunay kong pangalan. Elena Caballero Maglangit. Ayan. So nilagay ko yung Amugis kasi Amugis din ang aking pamilya. So ang nilagay ko pero sa birth certificate ko Elena Caballero Maglangit. Pero sa Facebook ko Elena Caballero Maglangit Amugis kasi part din yun ng darating din tayo dyan sa Amugis na yan. Kasi kwento ko sa inyo lahat. Tapos kasi ngayon kasal ako, so ang passport ko is Hayashi Elena Maglangit. Ganon dito sa Japan Hayashi Elena Maglangit. Word, no? Ganon ang Japan. So ang passport ko is Hayashi Elena Maglangit. Okay? So tuloy na tayo sa usapan natin. Sa kwento ko. Sabi ko sa mama sa papa ko, Mama, paano ba ako namuo? Kwentuhan niyo naman ako. Sabi ng mama ko, Nak, baby, ilang beses na namin kininto sa'yo yan. Sabi ko, Mama, gusto kong marinig muli. Sabi ko, hindi ganito yun. Una sa lahat, 7 kaming magkapatid. So ako ang bunso. So 7 kami, di ba? So lalaki, babae, tapos wait lang ha, sorry. Babae, lalaki, babae, lalaki, babae. So 3 kaming babae, 4 ang lalaki. Pero alam niyo po mga kapatid, kung hindi yun namatay ang isang ate ko na yung pang-apat ba? Manoy Lokri, Ate Gaudensia, Kuya Bobo, Ate Juanita, pang-apat. Pang-apat kong kapatid, si Ate Juanita, 1.5 years old pa lang siya ay pumanaw na siya. So kung ang sabi ng aking Mama Esperanza Papa birthday, kung wala ako dito sa mundong ito ngayon kung hindi namatay ang aking ate Juanita. Kasi nga mga oras na yun is 4 na ang anak ng aking mga magulang. So mayroon na silang 2 lalaki at 2 babae. 4 na sila doon. So maganda na sanang nila ni Papa at ni Mama kasi nga 2 lalaki, 2 babae na. So kaya kami umabot ng 7 magkapatid kasi ang gusto talaga ni Papa na magkaroon pa ng isang babae. Kasi nga, nung 4 ang anak nila, 1.5 years pa lang ang ate ko, pang-4 nilang anak ay namatay na. So ngayon, 3 na lang anak nila. So sabi ng Papa ko, kay Mama ko, na kasi tawagan nila ay sing-ting. Sabi ni Papa sa Mama ko, na
Tapos, sabi daw ni Papa kay Mama, na sabi niya, Sing, gusto ko pang magkaroon ng anak na babae. Kasi nga, 3 na lang sila noon, di ba? 2 lalaki, 1 babae. So, wala na si Ate Juanita. Sabi ni Mama, sige, sa madaling salita, dumating ang aking Kuya Buboy. Shout out Kuya Buboy. Dumating ang aking Kuya Buboy, pang-5 siya. So ngayon, ang sabi ni Papa ko, kasi nga dati walang ultrasound. Ang lahat ng mga kapatid ko, 6 sila kasi pang 7 ko, lahat sila sa bahay sila pinanganak. At walang ultrasound. Oo. So sa bahay lang sila pinanganak, silang lahat 6. Ako lang sa ospital. Tapos ayun na nga, sabi ni Papa, Sing, kasi hindi nila alam, walang ultrasound, di ba? So hindi nila alam na babae o lalaki. Nalaman na lang nila yung anak nila ay lalaki nung lumabas na yung bata. So paglabas ni Kuya Buboy ko, sabi daw ni Papa at ni Mama, Sing, lalaki. Sabi daw ni Papa kay Mama, Sing, lalaki. Sabi ni Papa, sabi daw ni Mama, paano yan, Ting? No, pagod na ako manganak. Sabi daw ni Mama. Sabi niya, Sing, maawa ka naman sa akin. Paglaki ni Kuya Buboy ko, pang 5, isa pa daw. Babae ang gusto ko, Sing. Sabi talaga ni Papa. Tapos ngayon, sabi ni Mama, pag lumaki na daw si Kuya Buboy. O sige, sa madaling salita, lumaki na si Kuya Buboy. So, pang-6 na. O, buntis naman si Mama, no? Talagang in-expect talaga ni Papa na babae, pang-6. Yun na nga si Kuya Prido, shout out Kuya Prido. Tapos yun, sabi ni Papa, sa madaling salita, lumabas na naman ang aking pang-6 na kapatid. So paglabas ng aking pang-6 na kapatid, lalaki na naman. Yun ang si Kuya Prido. Tapos sabi ni Papa kay Mama ko, sabi niya, Sing, lalaki na naman. Sabi daw ni Mama Esperanza, talagang galit na si Mama. Sabi ni Mama Esperanza, Ting, sorry, hindi na talaga ako magbuntis. Hindi Hindi mo ba alam, ang hirap-hirap magbuntis, ang hirap manganak. Ayoko na. Alam mo, natatawa ako kay Mama Esperanza pag nagkukwento yun eh. Naalala ko pag nagkukwento siya, nakaganon lang ako, nakatingin lang ako. Elementary pa ako nun eh. Elementary at saka high school at saka nagpapakwento pa rin ako. Sabi ni Mama Esperanza sabi ni Papa Berting kay Mama Esperanza, Ting, ayoko na talaga. Kasi nga, ikaw lalaki ka. Ha? Hindi mo alam. Ang hirap magbuntis, ha? 9 na buwan, dala-dala ko yan. Tapos, pagpanganak, ang sakit-sakit. Hindi mo naramdaman yun. Madaling magsalita na ganito-ganito. Talagang galit na daw si Mama Esperanza. Kaya, ang gap namin ng aking Kuya Prido, 7 years. 7 years. Kasi, nag-feels talaga si Mama. Buti na lang, ang bait talaga ni Lord, no? Ang bait talaga ni Lord. Buti na lang, hindi ako na complete paglabas nung pinanganak ko ni Mama, kumpleto ako. Kaya thanks God talaga. Tapos ganito pa ha, gusto ko detalye yung kwento ko. Di ngayon, ang sabi ni Mama kay Papa, Ting, hindi na talaga ako manganak. Ayoko na talaga. Bahala ka, sabi niya. Last na to. Ayoko na. 6 na to. Ngayon, ang sabi ni Papa, sige, pahinga ka muna. So ngayon, ang ginawa ni Mama para talagang hindi siya mabuntis, nag-feels talaga siya. Naawa ako kay Mama kasi nga nakita ko yung dito ni Mama ko, dito, mayroong bilog na kasing laki ng mais. Alam niyo pong mais, yung corn na matigas dito. Marami siya dito, oh. Tapos, daw yun, resulta ng pag yung nag-feel siya. Tapos, nung kwento ni Mama na ayaw na daw niya magbuntis, so nag-feels daw talaga siya. Nag-feel siya ng
nag-fails siya ng ilang taon. So ngayon, kaya itong Kuya Prido ko ngayon, sobrang pagkamamas boy. Napakamamas boy yan. Kasi, 7 years siyang, bunso. Kaya nung dumating ako sa buhay ko, minsan nagsisilo sa akin yan Kuya Prido. Hindi siguro niya matanggap na dumating ako kasi 7 years old siya. Tsaka ako dumating. O di ba? Imagine niyo po. So, dati yung mga bata pa kami noon, ayun, hindi kami magkasundo ni Kuya Prido ko, pero nung bata pa kami noon, parang siyempre, mamas girl ako, mamas boy. Siya ay mamas girl, mamas boy siya, pero hindi siya masyadong kay papa ko. Hindi siya masyadong kay papa. Kasi ang gusto ni papa, babae Hindi, ganito po. Nung si mama siguro, ilang taon na, wala daw talagang araw na si papa na magsabi, saying gusto ko talaga babae. Lalo na siyempre, 6 na sila noon. So, ibig sabihin, 5 ang anak ni papa at mama noong buhay, di ba? So, ibig sabihin, 4 na lalaki, 1 babae. So, ngayon, kaya nakapag-desisyon si mama ko na tatanggal, hindi na siya magpipills. Kasi, yung ate Gaudensya ko, hi, ate Gaudensya, shout out sa'yo. Itong ate Gaudensya ko, nag-iisa lang siyang babae. So, 4 ang lalaki, no? So, spoiled siya. Grabe. Napaka-spoiled siya. Lalo na kay Mama Esperanza. Kasi nag-iisa siyang anak. Kaya, kung ano ang luho niya, binibigay ni Mama Esperanza, ni Papa Berting. Kasi nga, dati, natandaan ko, ang produkto kasi ang kaanap buhay kasi ng aking Papa Berting, nagtatanim ng mais. Oo, tapos mayroon din kaming dating puno ng kakao at saka puno ng kape. Kasi sa sobrang sipag ng aking Papa Berting, nagtrabaho siya sa Boy Scout. So, ang lupa namin dati is 7 hectares. Yun ang inano ng Papa Berting ko diyan sa Ibornal. 7 hectares yan. Kaya ang sabi ng Boy Scout, ito, darating ang panahon na itong lupa na to ay magiging sa inyo. Basta alagaan nyo lang. Kaya si Papa, hindi talaga siya huminto sa pag-araro ng aming sa lupa na inano niya. Lupa sa sa gobyerno, sa Boy Scout. Kaya yun, natandaan ko na mais, ang dami naming mais dati. Oo. Tapos ngayon, itong ate Gaudensya ko, ayun na nga, pinaaral, tapos yun, naglakwat siya, ganun. Kaya, sa madaling salita, ang sabi ng papa mama ko na kailangan na daw nila na mag-anak pa ng 1 babae. So ngayon, kung baga sa mga kuya ko, nagpasalamat naman ako, mahal ako ng mga kuya ko, mga kuyas ko, I love you all. Hindi naman sila nagsilo sa akin na dumating ako, mahal nga nila ako Tapos ngayon, yun nga ang sabi nila sa akin, special daw ako. Sa lahat ng magkapatid, special daw ako. Kaya nila ako binansagan na special kasi ako lang daw, sa lahat daw ng magkapatid, ako lang daw ang pinanganak sa hospital at ako lang daw ang tawag nito na hindi pa ako lumabas, bumili na si Papa ng mga damit na mga babae. Ang ganda ng kwento ng aking mga magulang. Hindi ko talaga makalimutan. Diyos ko, as in. Tapos ngayon, nung sabi ni Mama Esperanza sa akin at saka ni Papa na, alam mo nak, ganito yun ang papa mo na sige na sing, mag-ano ka na, pumayag ka na nga, magbuntis, tuon mo ng pills mo. So ngayon, sa awa ng mga Panginoon, huminto na ang mama ko sa pag-pills niya. So ngayon, ang ginawa talaga ni Papa, nagpaalam siya sa Boy Scout na pupunta sila sa Bohol. Kasi nga, ang papa ko talaga is pure Bohol. Tapos yung mama ko is Cebu. Tapos, kaya lang kami nagpunta ng Davao. Kasi nga, mayroong iniuwasan ang lupa.
Tsaka ko na lang ikwento yan about sa lula ko. Kaya kami nagpunta ng Davao. Kasi nga, wala talaga kaming mga kamag-anak sa Davao. Wala talaga. Kasi nga, ang halos ng kamag-anak namin nasa Bohol at saka sa Cebu. Kasi mama ko talaga Cebu. Yung lula maning ko, mother ng mother ko is nung lula ko taga Cebu talaga. So marami kami mga relatives dyan sa Cebu at saka sa Bohol. Nagkakilala ang mga magulang ko sa Cebu. Kaya nakapag-desisyon ang lula maning ko na pumunta ng Davao. Okay? So tsaka ko na lang ikukwento yan. Ngayon, ikukwento ko muna kung paano ako nabuo. Ngayon, nagpaalam daw si Papa ko sa Boy Scout na pupunta sila ng Bohol. Ang kwento pa ni Papa ko, mayroon daw kaming bahay dyan sa, ang tawag nila ay, nakalimutan ko dyan sa Tagum City. Ano ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Katabi ng bahay ni Nanay Flor Santos. Nakalimutan ko pangalan dyan sa Tagum City. Nakalimutan ko. Ay, Breeze pala. Oo. Ay, thanks ka. Natandaan ko. Dyan sa Tagum, mayroon daw bahay si Papa at saka si Mama dyan sa Breeze. Ang pangalan ng lugar is Breeze. Yung Tagum daw, ano pa daw yan dati? Kalasangan. Ano ba yung kalasangan sa Tagalog? Mga kalasangan pa daw. Kalasangan, ano ba yan? Sorry guys, ano bang kalasangan sa Tagalog? Sorry, hindi ko alam. Diyan ang Tagum daw, mga kalasangan pa daw yan dyan dati, sabi ni Papa ni Mama. So, mayroon silang bahay dyan sa Breeze. Alam niyo po, mga kapatid, ibininta ng Papa ko yung bahay na yun para lang pumunta sila ng Bohol, para lang talaga sa akin. Tingnan niyo po. Kasi nga, ang sabi ng Papa ko, kailangan daw si Mama pupunta ng Bohol para daw alagaan daw, ang gusto ni Papa, alagaan ang mama ko, ng kapatid ng mama ko, kapatid ni Papa Berting, na ang gusto ni Papa na ang mag-alaga sa mama ko yung kapatid niya sa Bohol. Hindi daw, sabi pa ng Mama Esperanza ko, alam mo nak, yan mo si Papa mo, alam mo, talagang sabi niya na kailangan sa Bohol ka daw talaga mabuo. Tapos hindi daw kami babalik dito sa Embornal kung hindi ka daw mabuo. Sabi ko, ay talaga yung kininto ni Mama sa akin. Sabi ko, talaga pa? Ay sabi pa ni Papa, ganun kita kamahal na. Sabi ko, I love you pa. Tapos sinalik-halikan ko pa yung Papa ko noon pag nagkukwento yun. Ay naku, as in. Tapos sabi ni tawag nito ni Mama sa akin, alam mo na, bininta lang talaga ang bahay. Hindi pira. Sabi ko, ha? Ano ma? Kung alam niyo po yun, nung mga time na yun, siguro 1976 siguro yun, no? Kasi nga 1977 ako pinanganak eh. So mga 1975, 1976, ganun siguro. Nung time na daw yun, alam niyo po yung tabako, isang sakong tabako. Ano ba yung is ba tawag niyan ngayon? Is ba yun? Yung tabako, ang kapalit, ang binayad daw doon sa bahay namin, isang sakong tabako. So sabi ko, bakit ma? Kasi daw yung tabako, bininta daw at yun daw ang ginawa nilang allowance papuntang sa Bohol. Kasi 3 buwan sila sa Bohol nag-stay. Talagang inano talaga ni Papa Berting, sinigurado niya na mabuo na ako. So ngayon, ang sabi ni Papa Berting kay Mama, punta daw sila talaga ng Bohol. So ang dinala niya sa Bohol si Kuya Buboy ko at saka Kuya Prido ko, si Papa at saka si Mama, 4 sila. Punta sila ng Bohol. Hindi ko pa matandaan sino ba yun, o sila yata yun. Oo. Hindi, ngayon nung nagpunta sila sa Bohol, nawala na yung bahay namin doon sa Breeze kasi nga bininta, pinalitan ng isang sakong tabako. Ang tawag niyan is yata yan. So ngayon, nung nagpunta sa madaling salita, nagpunta na sila sa Bohol, ayun na nga, sabi ni Mama ko, talagang, daw yung tiyan niya, talagang talagang inisikaso. Tapos yung Mama ko daw, hindi daw papayag ang Papa ko na, alam niyo po, yung gumagalaw, hindi, lang siya, kain tulog, hindi siya pwede maglaba.
hindi daw pumayag si Papa Berting ko na gagalaw si Mama. So talagang inano talaga ni Mama, ni Papa na hindi talaga gagalaw si Mama. So ayun, sa madaling salita, nung bago ako nabuo, talagang si Papa ay talagang nag-pray talaga siya sa Panginoon na pagkalooban siya ng anak na babae, na ang sabi ni Papa ko kay Lord na Lord, last na to kasi nga ayaw ng asawa ko. Sana ipagkaloob niyo po sa amin ang aking kahilingan, na matagal ko ng kahilingan na magkaroon pa ng isang anak na babae. Kaya talaga daw, nanalangin daw talaga si Papa, nanalangin talaga siya sa Panginoon. Kaya alam niyo po mga kapatid, maniwala talaga ako na pag ikaw nanalangin sa Panginoon, hindi niya ibibigay agad sa iyo. Hindi talaga niya ibibigay agad sa iyo. Kailangan kapag dumaan sa hirap. Kasi kung ibibigay agad ni Lord sa iyo, hindi mo maramdaman yung hirap. Kaya kagaya na lang example ko sa pamangking ko na nagkaroon na sila ng bahay ngayon, sariling lupa at sariling bahay. Bago nila na kamit yun, ilang taon yun, pinag-ipunan nila para lang makabili sila ng lupa at bahay. Kaya ang sabi ng pamangking ko, alam mo Mi, hindi pala talaga kung ikaw ay hingi sa Panginoon, ibibigay niya sa'yo, pero hindi pala ganun kadali. Tsaka pala niya ibibigay yan. Kaya mga kapatid, kung ano man po ang mga kahilingan ninyo, huwag po kayong sumuko. Dahil hindi ibibigay agad ni Lord yan. Pero kung galing sa puso ang paghingi nyo sa Kanya, 100%. 110%. 110%. Ibibigay ni Lord sa inyo yan. Napatunayan ko rin yan sa aking sarili. Tapos, yun na nga, nag-pray si Papa, ganun. Kaya sa madaling salita, 3 months sila doon sa Bohol. So nung nalaman na talaga na kumapit na daw talaga ako sa tiyan ng aking mahal na ina, bumalik na sila sa Imbornal. So ito na naman ang kwento. Ilang bisis ko talaga pinapakwento ng aking mga magulang to. Sabi pa ng, alam ko na hindi alam to ng aking mga pamangkin eh. So ngayon kung nakita niyo itong video, mga pamangkin ko, apo sa pamangkin, ito ang kwento ng aking buhay. So ngayon, noong nakabalik na si Papa sa Imbornal, ito naman tayo sa panaginip. Oh my God, gusto ko talaga yung kwentong yun. Alam niyo po, hindi pala, teka, ilang beses ba na naginip si Mama? 2 beses siya pala na naginip. Diyos ko, nung kwininto kahit ilang beses na kwininto ni Mama sa akin at ni Papa, tuwing nagkukwento sila sa akin, tumatayo ang balahibo ko. Kaya, nasa inyo na po kung maniwala kayo o hindi. Kasi, ang aking mga magulang mismo talaga ang nagkwento sa akin. Hindi sila nagsisinungaling sa akin. Ganito po yun. Mga pamangkin ko, apos pamangkin, ngayon malalaman niyo to. E di ngayon, sabi ni Mama sa akin, alam mo na, nung habang dinadala kita, alam ba yung pangala? Ano ba yung pangala sa Tagalog? Pangala. Naglilihi. Si Mama, sabi ni Mama sa akin na yung naglihi daw siya sa akin. 3 daw ang niya, ang gusto niya. So ngayon, itong Papa ko nagambaro sorry guys, nagsasalita ako ng Japanese. Pinagbutihan ni Papa ang kanyang trabaho sa Boy Scout. So
kahit gaano ka busy ang aking Papa Berting, meron talaga siyang oras sa aking mama. So, ang ginawa ng mama ko, talagang hindi talaga pinag-ano ni Papa hanggang sa lumabas ako. Hindi pinagod ni Papa ang mama ko. Kasi nga, ano daw, alagaan daw ako sa loob ng tiyan. So, nagbuhay, kahit mahirap kami, buhay prinsesa ang Mama Esperanza ko. Kasi nga, sabi pa nga ni Mama na tandaan daw niya dati na nung nagtrabaho daw si Papa sa Boy Scout dati. Ano daw, kasi dati wala pang mga bus, wala pang mga kotse, wala pa. Kaya yung sasakyan daw ng ng Boy Scout, pag gusto daw ni Mama pumunta ng Tagum, kasi ang hilig daw ni Mama magbiyahe-biyahe papuntang Tagum, tapos uwi ng Imbornal, pupunta naman Tagum, Imbornal. Ganun daw ang ginagawa ni Mama. Kaya hinayaan na lang daw ni Papa si Mama. Kaya kasama ni Mama nung time na yon ang Kuya Prido ko. Kuya Prido, tatanungin kita, natandaan mo ba yun? Kasi yung time na yun, 7 years old ka na. Nung time na 6 years old ka yata, di ba? Kasi nung dumating ako, 7 years old ka na. So, mga time na yun, 6 years old ka na. Tandaan mo ba yung Kuya Prido? Tapos ngayon, ang isang araw daw, ito si Mama, una niyang panaginip ganito. Hindi ko talaga makalimutan. Kaya ilang beses ko pinakwento ng aking ni Mama Esperanza. Tapos, pag nagkukwento si Mama, kahit ganito na niya, tatanungin ko pa rin si Papa. Sabihin ko, Pa, totoo ba yun? Naku, sabi ni Papa sa akin, anak, totoo yan. Buhay na buhay ako. Alam mo naman, hindi ako marunong magsinungaling. O, kung wala kang tiwala sa mama mo, ako. Wala ka bang tiwala? Sabi ko, meron naman akong tiwala sa inyo, Mama. Pero, kaso nga lang, sa kwento ng panaginip, parang sa totoo lang, ako mismo hindi ako naniwala eh. Kung hindi lang siguro ang mga magulang ko ang nagkwento sa akin, hindi ako maniwala. Kaya sabi nung una daw na naginip ang mama ko, sabi ni mama ko kay Papa Berting ko, natulog daw siya nung tanghali daw, tulog. Tapos sa pagtulog daw niya, sa panaginip daw niya, mayroon daw gumising sa kanya na anak na babae na maliit na parang Santo Niño daw, ang damit. Santo Niño daw, maliit. Tapos, ginising daw siya. Sabi pa daw nga, hindi ko talaga makalimutan, no? Yung kwento ng aking mga magulang. Sabi niya, Ma, sabi daw ganun. Ma, gising. Sabi daw, sa panaginip ng mama ko ha, sabi daw ni Mama Esperanza, bakit? Tapos sabi daw ng bata, Ma, ikuha mo ako ng buongon. Suha ba yan sa Tagalog? Kuha mo ako ng suha. Doon sa likod, kasi nga, yung bahay namin sa Imbornal, sa likod noon, may puno ng suha. Hanggang ngayon, andyan pa rin. Diyan sa bahay mo, Kuya Bubot. Yan, may puno dyan yung puno ng buongon. Yan ang buongon na napanaginipan ng Mama Esperanza ko. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung buongon. Alam niyo mga kapatid, nandyan pa rin hanggang ngayon. Tapos, ang tagal na yung puno na yan, hanggang ngayon, nandyan pa rin. Di ngayon, sabi ni Mama, yung bata kay Mama, Mama, gising. Kuha mo ako ng buongon nandoon sa likod ng bahay natin. Dalawa. Ang lalaki daw. Grabe ang lalaki daw. 2 piraso. Yung mga time na yun, wala daw buongon. Ibig sabihin, hindi, di ba yung buongon, mangga, durian, may yan, kung anong araw, kung anong buwan. Yung buwan na daw yun, wala daw buongon, walang bunga ang mga buongon sa mga na yun, sa mga araw na yun, walang bunga ang buongon. So ngayon, nagising ang mama ko. So ngayon, inutusan daw niya yata si Kuya Prido yun na ipatawag si Papa. Dumating si Papa, sabi daw ni Mama kay Papa, Ting, punta ka doon sa likod ng bahay natin. Yung puno ng buongon doon, punta ka doon. Kunin mo yung buongon.
Di, sabi daw ni mama kay papa, Ting, kunin mo yung buongon, 2 piraso. Tapos tinuro daw ng batang babae sa panaginip ni mama na kung saan daw nakalagay yung buongon. Nandoon daw talaga sa pinakadulong dulo ng puno. 2 daw malalaki, kulay green na green talaga. Tapos ngayon, ang sabi ni teka, sandali lang. sorry. Yung dalawang lola. Ay di ngayon, ang sabi ni ang sabi pa nga ni Papa sa akin nung kunito ni Mama. Alam mo nak, nung sinabi ni Mama mo sa akin, sabi ko sa Mama mo, ano ka ba? Kasi yung Papa ko mahilig mangamot sa ulo yun eh. Kamot daw siya sa ulo niya. Ano ka ba, Sing? Anong buongon na sinasabi mo? Anong buongon? Alam natin na walang walang bunga ang mga buongon ngayon. Sabi daw ni Papa, na kayo sa mama ko, sabi pa kasi sagot-sagutan sila nagkwento sa akin eh. Di, alam mo na, talagang pinilit ako ni mama mo na punta daw talaga sa likod ng bahay. Meron daw talagang buongon doon sa pinakadulo ng puno. Hindi talaga ako pumunta agad kasi nga hindi ako naniwala na kasi wala talagang buongon mga oras na yun. Tapos talagang si mama mo talagang pinilit niya ako, sinamahan talaga niya ako na pumunta doon sa puno. Naku nak, milagro, sabi ni Papa sa akin. Sabi ko, bakit pa? Kasi nung sinabi ng mama mo sa akin na punta ako doon sa puno, wala namang bunga doon. Bakit biglang nagkaroon ng bunga? Anong nangyari? Sabi ni Papa. Anong nangyari pa? Sabi ni Papa sa akin. Nung tinuro ni mama mo sa akin, kasi tinuro daw ng bata sa kanya, sa panaginip, nung tinuro ni mama mo sa akin, punta doon sa puno ng buongon nak, hala, pagtingin namin dalawa, nagulat kaming dalawa kasi nga, mayroon ngang buongon. Ang laki-laki pa. Sobrang laki nak at saka bilog na bilog. Parang bola na talagang, kasi di ba minsan ang buongon hindi siya masyadong bilog. Bilog parang daw bola. Sabi ko, talaga pa? Ay naku nak. Hindi ka makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Naniwala na lang ako nung nakita ko mismo ang buongon. Sabi ko, alam niyo po mga kapatid, nung kwento ng aking mga magulang yan, talagang tumayo balahibo ko. Ha? Ano yun? Sabi ko. Tapos sabi ni Papa ni Mama sa akin, oo, nakakagulat talaga. Alam mo na, yung buongon na yun, ilang araw yun, kinain ng mama mo. Yun lang ang hapunan niya. Agahan, tanghalian, hapunan. Ang tagal na ubos yun. Oo, siya lang talaga ang kumain noon. Oo. Tapos, si Kuya Prido, binigyan din niya na kunti, ganun. Yun ang isang kain lang niya, busog na siya. Sabi ko, alam niyo po mga kapatid, tumayo talaga balahibo ko nung kwininto ng aking mga magulang. Kahit ilang bisis ko pinapakwento sa kanila, tumatayo pa rin balahibo ko. Ngayon nga, tumatayo balahibo ko ngayon eh. Tapos, sabi di ngayon na, nakuha na yung buongon. So, yan na, kinain na ni Mama, tuwa siya, ganun. Sa madaling salita, pangalawang panaginip na naman ng aking magulang, aking Mama Esperanza. Sa panaginip na naman niya, bata na naman. Babae na ganun din. Ngayon, tulog din siya. Kasi wala nga siyang ginagawa. Kasi nga ayaw nga ni Papa ko na anong tawag noon? Mapagod. Kasi nga, yung bata nga daw, ako nga daw. Kasi nga sigurado na daw yung Papa ko na babae daw. Tuwang-tuwa ako kay Papa Bertie pag nagkukwento yun sa akin. Tapos, pag nagkukwento pa sa akin, namimiss ko yun. Ang hilig-hilig humahalik alam niyo po, hahalikan ako ng Papa ko. Hala, dito lahat yan. Hala, ito lang, lips lang ang hindi inilaki ng Papa ko. Lahat ng mukha ko, pati ilong, halala, lahat. Pag humalik yung Papa ko, hala, punong-puno sa halik yun. Gaganon yun. Kaya, mahal ko talaga ang Papa ko. Kaya, Pa, nasaan ka man, ingatan niyo po kami, yung mga mahal niyo sa buhay na iwan sa mundong ito. Alam ko na itong kwento ko naririnig niyo po. Ngayon, pangalawang panaginip ng aking Mama Esperanza, ito daw, nanaginip daw siya. Sabi daw ng bata, Mama, gising. Gusto kong kumain ng mangga.
Di, sabi daw ng, ng aking Mama Esperanza nung time na yon. Sabi daw ng pangalawa niyang panaginip, sabi, Mama, gising! Sabi na naman ng bata. Tapos sabi daw ng bata, sabi daw ni Mama sa bata, bakit? Gusto kong kumain ng mangga. Tapos, yung panaginip na yun, itinuro ng bata sa panaginip na saan makukuha yung mangga. Tapos, ito din, yung time na yun, wala ding mangga. Hindi season ng mangga. Kaya ngayon, ang sabi daw ng dinala si Mama sa kanyang panaginip, dinala siya ng bata sa panaginip. Ang sabi daw, naku, mayroon na namang, sorry guys excuse lang. Pasensya na kayo. Mayroon kasing maliliit na sorry. So ngayon, itinuro ng bata kung saan makukuha yung mangga sa panaginip ng mama ko. Ito, pangalawang panaginip. Ngayon, sabi daw ng bata doon sa panaginip, Ma, punta ka sa restaurant na to, itong lugar na to. Pati mismo ang mangga kung saan nakalagay ang mangga. Ang lalaki daw ng mangga, ang lalaki daw talaga. Kung saan nakalagay ang mangga, doon daw. Di ngayon, mga kapatid, maniwala kayo o hindi. Kung ano yung nasa panaginip, ganun daw din dahil nakita ng aking Mama Esperanza. Ang layo pa sa Tagum. Sa Imbornal kami, sa Tagum, that time, hindi pa espalto ang kalsada, ngayon espalto na. Ano pa, bako-bako pa. Di ba? Ang layo nun. So ngayon, nagising si Mama. Di ngayon, sabi na naman niya kay Papa, Ting, punta ako ng Tagum. Si Papa, hindi na si Papa. Kasi pag si Mama, pag gustong pumunta ng Tagum, talagang mag-yes agad yan si Papa. Pasensya na kayo, maraming kasi dito Mag-yes agad yan si Mama, si Papa. Binibigay ko anong gusto, punta ko ng Tagum. Di ngayon, nagulat si Papa. Kasi yun na nga, kininto ni Mama kay Papa kung ano yung nasa panaginip niya na, Ting, nanaginip na naman ako, isang batang babae. Kung yung nagturo sa akin yung suha, yung buongon. Yun naman na naginip na naman ako sa kanya na sinabi niya sa akin, gusto niya kumain ng mangga. Tapos, tinuro niya sa akin kung saang lugar. Talagang tanda-tanda ko yun. Di, ngayon, naniwala na si Papa kasi diba nangyari na isang bisis yun. Ang sabi ni Papa, sige, ingat ka na lang. So, kasama niya ang Kuya Prido ko. Sa madaling salita, inano ni Mama yung panaginip niya, yung lugar na yung nasaan. So, nalaman niya. So, sa madaling salita, mayroon talagang restaurant, mga kapatid. May restaurant talaga. Di, sabi niya, ito na yung restaurant na nakita niya sa panaginip. Di, yung pagbungat ni Mama sa restaurant, pagpasok niya, ang tinignan talaga niya agad, yung mangga kung saan nakalagay sa counter. Hala, nandoon daw talaga, mga kapatid, ang mangga. Kaya, lumapit siya agad doon sa mangga, pero tumingin muna siya ng mga na tawag nito, yung mga ulam, pero dual, ganun daw siya. So, hindi na niya tiningnan yung yung pagkain doon. So, ngayon, kinausap niya yung tindera na magkano daw yung mangga. So, ang sabi ng tindera, hindi daw binibinta ng amo niya. Kasi daw, pagkain lang daw, konsumo ng amo niya. So, ngayon, ang sabi ng mama ko, tawagin mo yung amo mo at kausapin ko. So, ngayon, yung may-ari ng restaurant is isang Chinese daw. So, ngayon, lumabas yung Chinese. Sabi na, bakit, anong kailangan? Di ngayon, si Mama, mangiyak-ngiyak, kuninto niya ang panaginipan niya para lang talagang yung mangga ibinta sa kanya. Tapos, nung kininto rin ng Mama ko, yung unang panaginip niya doon sa Chinese para lang talagang maniwala ang Chinese. Sabi niya, doon na naniwala ang Chinese kay Mama ko na yung sinabi niya, alam niyo po sir, hindi ko po alam tong restaurant na to. Hindi ko po alam. Kaya ko lang nalaman dahil sa panaginip ko. Dinala ako dito sa panaginip ko at alam ko na may mangga dito. Ay pagdating ko dito, ito ang nilapitan ko agad. Tapos doon naniwala ang Chinese daw na nung sinabi ng mama ko na nilapitan niya at yung hindi niya alam ang lugar. Kasi nga, nung pagdating niya,